Meron kami mga administrative cases na pwede i-file sa kanila. Anything from suspension to preventive suspension. Kasong administratibo ang maaaring kaharapin ng mga politiko na pupunta pa rin sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Pangunahin na ang mga financial assistance na nagmumula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, mahigpit nilang ipatutupad ang anti-EPAL provisions ng 2026 General Appropriations Act. Kaya posibleng mauwi pa sa pagsasampa ng kasong kriminal ang maaaring maging hakbang ng pamahalaan laban sa mga halal na opisyal na matitigas ang ulo at patuloy na nagpapakita sa mga financial aid distributions. Kung recidivist ang attitude ng local government, local chief executive, pwede namin ipasa sa ombudsman to for admin and criminal cases. Nanawagan naman si DILG Secretary Remulla sa publiko na ipagbigay alam sa kanila ang mga EPAL na politiko at agad-anya nila itong iimbestigahan. Pag may violation ng mga politicians, ang tinatawag namin ng mga mamamayan na picturean, i-post sa Facebook at pwede namin iimbestigahan. Bawal ilagay ang pangalan na silang nagpagawa, bawal lagay ang kanilang logo, bawal lagay ang kanilang picture. May basic guidelines ang ano nakalagay doon. Project, date awarded, date to be started, contractor, date to be finished, at source of funds. Ayun lang. Ay naman sa Malacanang, seryoso si Pangulong Marcos na ipatupad ang anti-EPAL provision ng 2026 GAA. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-EPAL. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo ma-resolba ang issue na ito. Kahapon, nagbabala na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi nila itutuloy ang pamamahagi ng ayuda sa isang lugar kung may ng mga politiko sa lugar. Nel Baribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.